Okay, bumisita po tayo dito sa Consorte Motors. Dito po dealer ang Mitsukoshi, yung SYM, Keyway, saka Euromotor. Okay, today po is October 18, 2023. Kamustahin po natin kung may mga bago ba silang unit ngayong araw. Pero ang kasalukuyang naan dito po, ito pa rin, yung BF3i ng SYM na 185cc. And then si Bonus X. And then ito po si Euromotor 125. Pero ito po ang aking napansin na bago sa paningin. Ano po, ang lamig sa mata nitong kulay na mint green. Bali nakapag-review na po tayo nitong Keyway Icon 110cc. So ngayon ulitin po natin kasi baka meron na bago o na-upgrade, di po ba? Di alamin na natin. Pero bago tayo mag-start kay Keyway Icon, sige, ikot muna tayo. Maaga pa naman. Okay, ito po, meron pa isa rito na matte black naman na kulay. Bali sa Keyway Icon po, tatlong kulay po ang available dito. So nadagdagan nga po ng isa na mint green. Bali yung tatlo po, ito po yung isa ay matte black. And then meron din po siyang matte blue. Pero kribo po itong nandito. Ito po yung itsura ng matte blue. And then yung isa yung glossy red. Wala lang po dito. Okay, marami po silang ripo sa ngayon. Ayan po, pag interesado po kayo, bisita lang po kayo dito sa Mitsukoshi Motors or dito sa Consorte Motors. Okay, hindi ko na isa-isa ng kanilang presyo. Dito na lang unit. Okay, ayan, meron din po silang ripo ng mga pang tricycle. Ito po yung Daang Hari. And then yung kanilang Beeperman. Ito, meron po silang tatlo rito or apat. And then meron pa pong K-Blade na black and red color combined. Okay, dito po naman ito, brand new po ito. Meron po silang mga Marble 125 ng Euromotor. Okay, matte black at saka matte red. Okay, dito po sa likod yung kanilang Euromotor step by step, glossy red saka glossy black. Okay, ito pero pa po pala dito sa likod ng mga bagong unit. Ito po yung Sport R125 matte black at saka yung Euromotor na Beeperman din. Ito brand new, meron po pala sila red saka black. Okay, balik na tayo kay Keyway Icon. And then ito pala si Crusim 150cc. Ayan, kulay white naman. Okay mga ka-riders, kung wala kayong nakukurso na daan sa Big 4, eto, maiba-iba naman. Pwede nyo pong bisitahin itong si Keyway Icon 110cc. Alam nyo mga ka-riders, pag talagang gusto nyo na tipid sa gasolina, doon lang tayo sa mababang displacement, kagaya na po nito na 110cc lang. Although carburetor type pa rin po siya, pero nakapag-research tayo sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 58.8 kilometers per 1 liter. So, napakatipid po nun. And then, bukod po sa katangian niya, matipid siya. Okay, nagustuhan ko rin po yung kanyang design, lalo na dito sa kanyang harapan. Okay, mapapansin nyo, di ba? Simple lang yung kanyang nilagay ng mga decals. Brand name na Keyway. And then, ang model name niya po, ito, Icon. So, ano lang siya. Simple lang na mayroong lining na gold at saka glossy black na decals. Okay, ito maganda pa rin po yung kanyang headlight at LED na. Mapapansin nyo, medyo payuko yung kanyang posisyon. Maganda po yan dahil hindi masisilaw yung ating kasalubong. And then ito, nagpaganda pa sa kanyang forma, yung po kanyang DRL. Ito, naka victory shape dito. Letter B ang kanyang shape sa harapan. And then, tumerno naman itong combine ng kanyang carbon fiber finish na fairings, combine sa mint green na kulay. And then dito sa taas, nandito po yung kanyang emblem ng Keyway. Okay, ang ganda po ng kanyang logo. Para siyang pakpak ng agila, di po ba? Naka-LED po pala ang kanyang mga turning signals. Then check naman po natin dito sa side profile niya. Okay, yun lang po ang nakalagay. Ito yung kanyang brand name na Keyway. And then dito po sa bandang likod, okay, ito naman po yung kanyang model name na Icon. And then yung kanyang displacement na 110cc. Okay, maganda po rito, Euro 3 compliant na po siya. So certified clean emission na po itong Keyway Icon. And then ito yung kanyang magandang heat guard, pero plastic lang po ano, pero maganda sa kanya, naka carbon fiber finish na po siya. Then ganun pa rin po yung sukat ng kanyang gulong dito sa front. Bali may sukat po ito na 80 by 90 by 14. And then tubeless na po ang gulong na to. Mayroon siyang brand na Cordial. And then ang ganda po ng kanyang mag wheels, kulay ginto. And then naka single disc po siya. Then single piston caliper. And then telescopic fork po na front suspension.
Hindi, napansin ko yung kanyang pito. Tama po ang ayos dahil dito naka-direct, naka-curve papunta rito sa left side para madali po tayo makakapaghangin. And then pagdating po dito sa kanyang tail light, stop light, turning signals, all LED na po ang ginamit. Nakabukod yung kanyang turning signals. And then meron siyang plate light dito po sa ilalim. Yung kanyang plate holder, may kasama na pong reflector. And then may sukat naman po na 90 by 90 by 14 dito sa kanyang rear tire. And then naka single sided shock lang po sa kanyang rear suspension. And then naka mechanical drum po naman sa kanyang rear brake. Okay, meron naman pong 700 ml na engine oil capacity itong si Kiway Icon. And then of course naka air cooling pa rin po ang kanyang cooling system. And then ayun pa, nabanggit ko kanina, carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. Okay, wala rin po na bago sa kanyang maximum power. Meron po siyang 8.3 horsepower at 7,500 RPM. And then maximum torque of 8.5 Nm at 6,500 RPM. Okay, pagdating naman po dito sa floorboard, as usual, same size system po ng mga ibang scooter. Pero ito po, dito nakalagay yung kanyang battery dito po sa right side. Hindi niya yan, pwede tayong maglagay pa rito ng matting in case na gusto nyo mas protected pa ang ating battery. Okay, dito po meron siyang mga pocket, left and right, almost equal po ang kanyang size. And then ito po yung kanyang utility hook. And then maganda, meron po siyang charging port. USB ready na siya. And then dito po sa kanyang ignition, okay, kasama na po yung secure shutter key. And then wala po siyang extra hook dito sa ilalim ng upuan. Pero maganda naman po, meron siyang air intake dito para makatulong po sa cooling system natin. Ayan, maganda at mapapasok ng hangin, hindi masyadong manginginit. And then sa kanyang mga footrest, ayan, rubberized naman. So no worries na tayo ay masusugatan. Okay, wala naman po na bago sa kanyang mga pictures. Ito pa rin po yung kanyang Kiway extra powered engine. Ito po, meron pa rin siyang kickstart sa kanyang CVT. Ang ganda pa rin po ng kanyang crankcase. Okay, nakatatak na po rito yung kanyang front name na Kiway. Walang kill switch po yung kanyang side stand. And then sa kanyang center stand, okay naman ang mga bakal, makakapal. Kaya maganda po ang pagkaka-center stand dito, magiging stable po. Check natin yung kanyang seat cover. Ano po, itong kanyang upuan. Napansin ko, medyo manipis lang ang tapas, hindi siya masyado makapal. Okay, hindi rin siya ganun kalambot, ano? Pero sige, buksan natin, ha. Check natin. Okay, yan. Magaspang naman po yung kanyang texture. Hindi, maganda po yung kanyang mga stitches. Pulido ang pagkakatahi po. Ayan, hindi ito maghihimulmol o basta masisira. Ayan, matibay po ang pagkakagawa. And then yung shape naman niya, tamang-tama lang din. Pati dito sa ating backride, hindi siya masyado mataas. Pero alam nyo po, ang baba lang po ng seat height ito, nasa 740 lang po. So, ready po talaga ito para sa mga hindi matatangkad na riders. And then sa kanyang ground clearance, nasa 110 mm lang po. Okay, sa U-Box po, ito makitid lang siya pero mahaba. Pero obvious naman, walang kakasya pong helmet dito. So yun lang mga basic tools natin, ilang mga documents, papote, saka more raincoat ng motorsiklo. Yan, tamang-tama lang po dito. Okay, sa kanya naman pong fuel tank capacity, meron po itong 4.5 liters na full tank. And then sa kanya naman fuel consumption, ayon po sa manufacturer's claim, nasa 58.8 kilometers per 1 liter. So yun po, mapapago pa rin po yun. Siyempre, yung pong pag-test na ginawa dito ay yung normal na takbo lang. Pero kung tayo po ay tatakbo ng paspasan at saka uphill or downhill, mapapago pa po talaga. And then siyempre yung bigat ng karga nitong si Kiway Icon. By the way, meron po itong maximum load capacity na 150 kg. So hanggang dalawa lang po talaga ang kayang isakay nito. Nga pala, ang dry weight po ni Kiway Icon ay nasa 98 kg. By the way, sa top speed po, umaabot po sa 80 to 90 km per hour. Okay, sakyan na natin si Kiway. Pakita ko muna po sa inyo yung forma niya kapag naka-side stand. Okay, maganda po yung kanyang side stand. Mukhang stable naman. Okay, sakyan na tayo, ha. Okay, ayan. Okay, pinapakiramdaman ko po yung kanyang upuan.
Okay, hindi ho siya ganun kalambot, ano po, medyo matigas siya. Pero yung shock niya, okay naman, sumasama naman sa ating bounce. Okay, testingin muna natin yung kanyang preno po dito sa rear. Oh, ganda po ng kanyang brake lever o alloy. Ito makapit ang preno po dito sa likod. Mukhang sobrang nahigpitan to Siguro i-adjust na lang, medyo matigas po siya Pero alam nyo, kapag drum brake naman, medyo kusa na yung lumalambot kapag laging ginagamit. Parang kusa na siya nag-a-adjust. Okay, dito naman tayo sa front brake. Okay, ito, tama lang ang timpla ng front brake. Okay, dito po sa kanyang mga switches and button, maganda po yung kanyang high beam low beam, may kasama ng passing light. Okay, ayan, para pag tayo biglaan kailangan overtake, kaya makakapag-warning tayo. And then ito po yung kanyang horn, and then ito po yung kanyang turning signals. Meron ba siyang choke? Wala na yung choke. Okay, dito naman po sa kabila, okay, yung kanyang kill switch dito sa taas. And then switch po ng DRL saka ng headlight, and then switch off pag hindi nyo gustong gamitin kapag maliwanag naman. And then ito po yung kanyang power button. Alam ko familiar sa inyo itong itsura ng kanyang screen panel. Bali, talagang kamukha po siya ng Honda Beat sa kanyang layout. Okay, dito po yung kanyang fuel indicator sa digital screen. And then dito po yung kanyang speedometer. And then dito po yung kanyang mga turning signals. And then asan pa ba? Siguro ito yung kanyang check engine. Hindi natin ma-check, wala tayong battery And then ito po yung kanyang emblem ng Keyway. Okay, yun lang naman po ang kanyang mga buttons. Very simple lang. Yun lang basic na kailangan natin. Okay, ito po ang kanyang update sa presyo. Pag ngayon 2023, October 18, bali ang Keyway Icon 110 po ay nasa 61,400 po ang cash price. And then kapag installment po natin kukunin, magda-down lang po tayo ng 3,500. And then sa 6 na buwan po, okay, ito po 11,840 pesos monthly. And then sa isang taon po, ayan, 6,526 monthly. Sa isang taon kalahati naman po, 4,755 monthly. And then sa 2 taon po, 3,868. And then sa 30 months, nasa 3,338 pesos. And then sa 36 months po ay nasa 2,983 pesos monthly. Okay, ayan po si Keyway Icon 110cc.